1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot. So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, ayun nga. So, masaya naman yung Monday ko. Feel good kahit pagod. Tapos, alam mo, ano talaga, iba talaga yung nakakatulog ka ng mahimbing, no, sa gabi. Tapos paggising mo sa umaga, fresh overload ka, tapos ang taas ng energy mo, tapos consistent siya hanggang sa dulo. At saka isa sa mga naramdaman ko, yung parang naramdaman ko ay wala nang sakit yung sa loob. Kasi nung masama yung pakaramdam ko nung nakaraan linggo, ang bilis kong mapagod. Tapos alam mo yon na parang talagang gusto ko talagang magpahinga. Pero ngayon, feel good and more powered. Ganon! Kaya naman ngayong araw na to, syempre gusto ko magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan. Sa lahat din ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka syempre sa mga makasolid talaga na makamama Sam dyan na laging tumututok araw-araw. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Kaya naman ang Mama Sam ninyo, syempre hindi ako napapagod maghanap ng mga chikang pasabol na dadalhin ko sa inyo ng bonggang-bongga. And then kudos din kay Pajan Avenue ha. Gusto kong mag-ano sa kanya, credit. Kasi sa kanya ako nakakakuha ng mga chismis. Ayun. So, lagi yung kung ano yung mga update niya, binibigyan ko ng reaction. Pero syempre yung reaction, galing yun sa utak ko. Ganon. Pero, Pajan Avenue, maraming salamat. So, eto na. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, Rupa Gutierrez, walang kupas. So, anong masasabi mo, Mama Sam, sa eksena ni Rupa? Etong gala ng GMA. Well, ang masasabi ko, ang bongga niya. The way kung paano niya i-present yung sarili niya, ay nako, talaga naman nakita ko talaga na sobrang ganda dito ni Rupa. Yung alam mo yon, parang walang kupas, ang beauty ng beauty queen na to, na dating second runner-up sa Miss World. O, di ba? Para siyang Miss World Beauty Queen. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nanalo si Rupa during that time, no? Pero kung alam mo, kung ilalaban mo si Rupa ngayon ng mga Miss Universe, aba, may ibubuga pa talaga ang beauty ng Rupa Gutierrez. Kasi, iba yung dating, no? Iba talaga yung beauty ni Rupa na parang pinanindigan niya na talaga na I am a beauty queen. Alam mo yon, the way kung paano siya maglakad, paano siya rumampa, ay winner. Sa totoo lang. Sabi ko nga, si Rupa pwede pa to isalang sa Miss Universe eh. Yung mga tipong ganyang ganda, alam mo yung 50 years old pero bongga pa din. 50 na ba si Rupa? Parang feeling ko yes. So yon. So talaga namang Rupa Gutierrez walang kupas. Ikaw ba, tingin mo, kung ilalaban si Rupa sa Miss Universe, kakabog kaya? Oh, yan! So comment mo yan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto pambato natin na si Jasmine Omay sa Miss Universal Woman, kumakabog. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang beauty niya, winner. So, yun. So, mukhang nangangamoy back-to-back talaga ang Miss Universal Woman dahil sa ating pambato na si Jasmine Omay. Diyos ko, sa sasing ceremony na naganap nga kanina, ay arangkada na ang ganda ng lola mo. Di ba? Kumakabog ang beauty, talagang styling check, dress check. Yung mga tipong gano'n na parang
wow, this is it. O, di ba? Diyos ko, Jasmine, oh, may magpapatalo ba yan ng ganun-ganon? Eh, pinaghandaan niya tong laban niya dito sa Universal Woman. Yung nakausap ko nga to dito sa Bangkok, sabi niya, parang gusto ko sumali ng Miss Grand. Ay, pwede din naman. So, yon. Pero, syempre looking forward ako kung ano nga bang ipapakitang eksena syempre at ganap ni Jasmine Omay. Sa ngayon nakikita ko medyo malakas ang laban niya. Sabi ko sa inyo makaka-top 5 yan eh. Oo. Iba kasi yung datingan talaga ni Jasmine Omay. Yung tipong talagang lumalaban talaga yung ganda. Isipin mo na lang bago lang siya sa Binibining Pilipinas pero nakarating kagad siya sa semifinals. Eh kadalasan ng mga yung tipong hindi kilala tapos biglang sasali sa pageant. Kaya nga natin nakilala ang Jasmine Omay, di ba? Dahil sa Binibining Pilipinas. Kabog yung beauty niya. At marunong din kasi talaga si Jasmine. Plus, magaling din pagdating sa Q&A. So, umaasa ako na talagang magpe-penetrate ito ng bonggong-bongga dito sa Universal Woman. Pero ikaw ang tatanungin ko. Tingin mo, Jasmine Omay, aarangkada kaya para sa back-to-back? So, i-comment below mo yan kung ano ang tansya mo dito sa ginagawan laban ngayon ni Jasmine Omay. So, yon, good luck! At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, Herlin Budol. Inaasam mo pa ba siyang sumali sa Miss Grand Philippines? Nako, si Herlin Budol, ganda-gandahan talaga at laging pasabog ang mga eksena. Gusto kong sumali sa Herlin Budol talaga sa Miss Grand Philippines kung talagang magpe-prepare niya yung sarili niya pagdating sa Q&A kasi gusto ko talaga siyang maka-eksena siya doon ng bonggang-bongga. Alam mo yun yung tipong kaya netong manalo kasi nga syempre ganda, popularity, tapos eksenadora din, di ba? So nakita naman ninyo sa bawat attend niya talaga ng mga ganitong gala ay talagang hindi nagpapakabog ang beauty ng isang Herlin Budol. So ayun nga lang talaga, kailangan niya talagang i-prepared lang yung sarili niya pagdating sa comm skills. Kasi nga ang kanyang comm skills ay medyo, aminin na natin, talagang lumalagpak. Pero kung mape-perfect niya yon, ay nako, Herlin Budol, kakasa talaga to ng bonggang-bongga sa Miss Grand. Alam mo yon, gusto ko siyang manalo, gusto ko siyang sumali uli. Pero ikaw, tingin mo, Herlin Budol, dapat nga bang magbalik talaga sa Miss Grand Philippines? So, i-comment below mo yan. So, yan! Nakakaloka si Herlin. Ay nako, sobrang ganda talaga. At hindi ako makaget over kay Herlin Budol. Pero ito ang sumunod natin, chika. Siyempre, Teresita Marquez. First runner-up sa Miss Universe Philippines 2025. Tingin mo, Mama Sam, dapat nga bang magbalik si si Teresita Marquez para sa Miss Universe Philippines 2026? Yes, parang feeling ko, gusto ko siyang magbalik. Kasi parang mas na-appreciate ko yung ganda niya ngayon na after ng magmakoronahan ng Miss Universe Philippines, parang bigla siyang nag-glow, no? After na matapos yung Miss Universe Philippines at naging first runner-up siya doon, ayun pala. So parang bigla siyang nag-glow, biglang lumabas yung ganda niya. Siguro dahil noon, nakatago siya ulit, di ba? Parang hindi siya yung alam mo yun, hindi natin nakikita yung presensya niya. Eh ngayon, panay ang attend niya sa mga activity, sa mga event, nandiyan siya, tapos parang present siya lagi. So yung beauty niya, parang mas na-appreciate ko ngayon na parang biglang nag-glow, biglang lumabas talaga. And then looking forward ako na sumali uli kasi yung mga atake naman niya, 'di ba, sa bawat event na pinupuntahan nila, ay nako, umaarangkada ang Winwin Marquez. So parang feeling ko, yes na yes ako na sana sumali siya uli sa next year. Try niya uli one more time. Malay mo, 'di ba? Siya na ang susunod na Miss Universe Philippines. Kasi hindi rin naman imposible. Kaya lang wag silang magsabay ni Liana Aduana kasi baka si Liana Aduana sumali din. Sa bagay, si Liana, alam mo, sa totoo lang, pwede din siyang supranational. Tapos si Winwin naman ang universe, di ba? But looking forward talaga ako na magbalik siya. Kasi maganda yung pinapakita niyang mga eksena, pasabog, at yung support din sa mga kapwa niya Reyna. And ayun nga, ang galing ni Winwin. So, sobrang nagugustuhan ko talaga yung presensya niya ngayon. Kayo ba,
tingin ba ninyo, dapat na ba magbalik si Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines? At ano ang na-observe nyo sa kanya? Nakikita nyo rin ba yung glow niya ngayong mga ume-eksena siya sa bawat event? So please comment below. So yan, nakakaloka. Ang ganda-ganda kasi, no? Parang, wow, panalo. Pero ito ang mas panalo. Pambato ng Chile na si Ina Mol. Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang inihintay ng organization ng Miss Universe? Kabog ba ang beauty na meron siya? Sa nakikita ko, parang wow, ang ganda-gandahan tong pambato ng Chile ha. Medyo parang kung iisipin mo, nakakatakot kasi baka umarangkada ng bonggang-bongga sa susunod na laban na Miss Universe. Tingnan natin yung performance. Hindi ko naman kasi napanood yung performance niya sa Miss Chile. Pero kung yung beauty ang pag-uusapan, gusto ko yung beauty na meron siya. At talagang feeling ko, nako, mukhang kumakabog ang ganda niya. Medyo nakakatakot, pero depende. Depende sa magiging eksena niya. Bakit naman nung nakaraan taon, ang dami-dami din naman mga kandidata na ang gaganda, pero hindi naman sila nag-penetrate ng todo-todo sa Miss Universe, di ba? Isa na dyan si Miss, pa naman nung nakaraan taon na si Italy Mora na talagang medyo nakakatakot din yung beauty niya, pero ligwak, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang magagawa niyang eksena dito sa Miss Universe. Pero kung ikaw, sa tingin mo, opinion mo about Miss Chile, kakabog kaya to ng bonggang-bongga? Comment below mo yan. So, yan! Nakakaloka! Pero ito mas nakakaloka. Nako, palaban talaga si Miss Universe Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire? So, na si Olivia, yes. So, tingin mo, kakabog ba ang beauty niya? Ay nako, ume-eksena ang lola mo. Ayun nga, may mga photoshoot ngayon na sobrang ang ganda-ganda ng mga eksena niya. So, talagang dito talaga nakikita mo na palaban talaga ang Olivia sa labanan ng Miss Universe. Ngayon pa lang, sobrang paandar na siya sa mga photoshoot niya, di ba? Siyempre, may experience na rin siya sa Miss World at medyo yun yung nakakatakot sa kanya kasi naging second runner-up siya dito sa Miss World. Kaya parang feeling ko na kung mukhang kakabog talaga to sa Miss Universe, hindi mo po pwedeng isnabin yung beauty niya. Pwedeng maligwak pero tingin mo, magpapaligwak to ng ganun-ganun lang? Parang feeling ko hindi. Kasi kung sa Miss World nga na ang dami nilang naglaban-laban dun, narating niya ang second runner-up. So, ibig sabihin, pagdating dito sa Miss Universe, kakabog siya ng bonggang-bongga. Kasi parang feeling ko, alam niya kung paano talaga maglaro sa competition. So, yon ang medyo nakakatakot sa kanya. At saka, yung mga pa-eksena niya, mga paandar niya, parang nambubulaga na siya ng bonggang-bongga na parang dito pa lang pinahihiwatig niya na sa lahat na matakot kayo sa akin. O, diba? So, yon. Pero ikaw, tingin mo, itong si Cote d'Ivoire, kakabog nga ba ng bonggang-bongga? Cote d'Ivoire. Oo. So, yon. So, please comment below kung tingin mo makakarating nga ba hanggang sa dulo ng kompetisyon ang pambato ngayon ng Cote d'Ivoire dito sa Miss Universe na si Olivia Yes. O, di ba? Ang bongga-bongga, nakakaloka. Nakakalokang ganda. O, di ba? Talagang ayaw magpaawat at eksena. So, yon. Pero ito ang eksena, mga kandidata sa Miss Universe Thailand. Ayan na nga, Diyos ko, kabugan na ang ganda nila. At talaga naman ayaw magpaawat, syempre, nila Vina, nila Prel, nila Miss Phuket, Patumtani, at saka si Soton. Nako, maganda din. Ayan yung mga nasa picture na yan. Sila yung mga kumakabog ang beauty. Pero ang sabing gano'n, talaga si Vina talaga pa-star daw kasi lagi daw nasa gitna. Ewan ko ba dyan kay Vina, siguro parang feeling niya, ninanamnam niya na siya ang panalo dito sa competition. Sa bawat picture na titignan mo, kapag madami sila, ayun nga, parang
nakikita mo kagad siya sa gitna. Siguro, ginigitna na lang siya at, ayun, alam mo yun, nagbibigay giveaway na lang yung mga kalaban niya. Pero syempre, pagdating sa kompetisyon, kanya-kanyang eksena yon for sure. Syempre, lahat sila gusto nilang manalo. Si Preo gusto niyang manalo. Yung ibang candidates gusto din manalo. Kaya, hindi yan magpapakabog ng ganun-ganun lang. Lalo na alam nila kung ano ang kahinaan ni Vina sa kompetisyon. So, sa ngayon, nakikita ko nga na 50-50 ang laro ni Vina at medyo talaga lahat ay nakatutok sa kanya kasi parang ano nga bang ibibigay talaga ni Vina ang eksena dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then of course looking forward ang lahat kung ano ang pasabog at kung magaling nga ba talaga ang pambato ngayon na Saraburi na si Vina. Pero tingin ko syempre mag-ingat siya sa ibang candidates dahil hindi rin naman basta-basta yung ibang kandidata at talagang kakabog talaga ng bonggang-bongga. Kaya let's see kung ano ipapakita nila dito sa kompetisyon ng Miss Universe Thailand. And then para sa sumunod natin, chika, ayan nga, Team Philippines para sa Miss Universe Philippines. So tingin mo, kakabog ba ang mga beauty queen na katulad ni, syempre andyan dyan na, si Miss Taguig, di ba? Etong si Katrina. Andyan dyan din si tawag dito, Chelsea Fernandez. Andiyan dyan din si Doktora Atisa Manalo. So, tingin mo yung mga beauty queen na to ay magpipenetrate ng bonggang-bongga sa competition. Malakas ang pambato natin ngayon. Siyempre yung Team Philippines para sa kompetisyon ng international pageant katulad ng Miss Eco na si Doktora. Alam naman natin na medyo ang beauty ni Doktora ay talagang sumasabay ng bonggang-bongga. And then, nandiyan din siyempre si Chelsea Fernandez para sa Miss Cosmo na talaga namang alam naman natin na si Chelsea Fernandez ay palaban at hindi yan basta-basta nagpapakabog ng ganun-ganun lang. So, parang feeling ko, ay nako, watch out tayo sa kanya. Kasi syempre, well-experienced naman na si Chelsea Fernandez, di ba? During Binibining Pilipinas. At feeling ko, kakayanin niya talaga ang kompetisyon. Syempre, kaabang-abang din syempre ang magiging laban syempre ni Katrina, di ba? Para sa laban ng Miss ng supranational, di ba? Kasi sabi nga noon, naku, mukhang ito na talaga ang magpapanalo ng supranational at yung aabangan natin. Pero alam mo, parang sa totoo lang, naliliitan pala ako sa kanya. Akala ko katangkadan to si Katrina. Pero yung beauty, syempre nandoon, maganda din yung styling. Pero sabi ko nga, kailangan lang din yung maghanda ng todo-todo kasi sa isang taon pa naman siya, di ba? And then, ayan din, nandiyan din si, syempre, Atisa Manalo, na si Atisa Manalo ay talagang, nako, mukhang handang-handa din makipagpukpukan sa Miss Universe. Lalo na ngayon na nakikita natin na sobrang, alam mo yon, kumakabog yung beauty niya. Di ba? And let's see kung ano ang mangyayari sa mga laban nila. And then looking forward din ako syempre kay Cyril Payumo na hinihintay natin na mag-compete syempre sa Miss Charm ngayong taon na to. I hope na sana talaga makapag-compete siya sa darating na Miss Charm. O, di ba? Hindi natin alam kung kailan. Baka sa isang taon pa. Kawawa naman si Cyril. Inabot na ng ilang taon, no? Pero, alam mo, matyaga naman si Cyril. At feeling ko hindi naman niyang gi-give up. Kasi, palaban naman ang Cyril Payumo. So, yun. So, syempre, looking forward tayo sa mga magiging laban nila sa darating na international pageant. So, tingin ko naman, isa sa kanila makakapag-uwi ng corona. I hope. So, yun. So, kayo ba? Ano ba, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.